Itong si Rom De La Rosa ay kabilang doon sa mga players ng Magnolia na malamang daw na ma-trade na, lalo na at yung kanyang posisyon ay kadalasang ginagamit na o na-occupy na ngayon nitong si Javi Gomez de Leaño, yung kapatid ni Juan Gomez na naglalaro dito sa Converge Fiber Xers. So ngayon, ang isa doon sa mga question ay baka nga itong si Rom De La Rosa ay i-trade na dito sa Converge Fiber Xers at ang maging kapalit niyan ay itong si Mikey Williams. Yes, itong si Mikey Williams, ayon doon sa mga reports, ay mukhang ready na talaga sila na gumawa ng paraan para masiguro na maaalis na dito sa Converge dahil talagang ayaw pumirma. Itong Magnolia, ready na rin na mag-offer dyan dahil alam naman nila na itong si Rom De La Rosa, capable na player yan at pwedeng-pwede na mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Doon sa mga magsasabi naman na baka hindi balance yung trade, sa tingin ko okay na yan dahil itong si Mikey Williams matagal nang hindi na aktibo dito sa PBA pero sinasabi na in-game shape pa rin daw. So ang may risk talaga dito actually yung Magnolia Chicken Templados. Ngayon naman kung mapupunta itong si Rom De La Rosa dito sa Converge, madadagdagan sila ng isa pang player na lalong lalalim yung bench nitong Magnolia. Rather nitong Converge, kaya hindi naman sila malulugi dito sa trade na yan. Ngayon, kung ikaw naman ang Magnolia, ang focus talaga dito ay yung pagkuha dito kay Mikey Williams para talagang masolidify na yung backcourt nila. Kung meron kang Mikey Williams at Jerome Lastimosa dyan, matindi-tindi na tandem yan. Dahil kung sakasakali nga na itong si Paulie talaga medyo mababa na yung laro, pwedeng-pwede na itong si Mikey at si Jerome ang maging tandem nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya good na yan para sa Magnolia. Ngayon, kung ikaw naman itong Converge Fiber Xers, pwede na rin si Rom De La Rosa na maging backup naman ni Juan Gomez de Leaño. Napag-uusapan natin itong mga backup players, ang rain or shine, maraming ganyan. Mga duplicate positions ng mga players nila, kaya nga marami naniniwala na kinakailangan ng gumawa ng move ng ROS para makapag-trade sa isang tinatawag na go-to guy. Ngayon, kung sino yung go-to guy na pwedeng kunin nitong rain or shine, depende na lamang yan kung sino yung mapagkasusunduan nila. Dahil syempre kung ikaw naman ang ROS, mahirap bitawan yung mga players dahil alam mo na maganda na yung chemistry ng iyong team. Kung ang magiging kapalit naman ay talaga superstar katulad ni Chris Newsom, pwede na siguro papayag ang rain or shine ni Elasto Painters. Pero kinakailangan din syempre na maging magaling din yung kapalit nila. If ever makuha nila yung isang katulad ni Newsom o kaya itong si Cedric Barefield. Ang problema kasi itong rain or shine ay limitado yung budget nila. So kahit gusto ng Meralco for example na i-trade si Newsom o ng NLEX si Bolick, walang garantiya na makukuha naman yan ng rain or shine dahil baka hindi nila na kayang i-absorb yung contract nito. Kaya nga itong ROS nasa disadvantage talaga yan, lalo na't nakikita natin na yung ibang independent teams katulad nitong Converge Fiber Xers ay talagang gumagastos na para masiguro na sila magkakaroon ng chance na mag-champion. Dito natin masasabi talaga na matindi yung magiging labanan ngayon ng mga teams para masiguro nila na mabibreak na nila yung monopoly o yung duopoly nitong MVP group at ng SMC. Kung ikaw ang rain or shine at gusto mong magawa yan, baka kailangan gumawa ka na ng mga major steps. As in, talagang kinakailangan na mapalakas mo yung roster mo at kung if necessary ay kumuha ka ng mga top players talaga na magbibigay ng matinding laban para do sa iyong lineup sa kasalukuyan.